Naku po, matindi po itong isisiwalat ni Captain Dado mga kababayan. Nako, sindikato na daw lahat ang nangyayari na sistema dito sa Pilipinas, lalo na sa gobyerno. Grabe, kikilabutan ka dito sa kanyang isisiwalat mga kababayan. Pakinggan nyo po ang paliwanag ni Captain Dado na galit na galit. Talagang umapoy sa galit sa gobyerno nito ni BBM mga kababayan. Eto na po. Talagang binisto niya, no? Sindikato na daw mga kababayan. Eto na. Pwedeng ipetisyon sa Supreme Court para alamin, prayer na ipaalam sa taong bayan talaga. Isawalat sa taong bayan by calling the doctors under oath, sabihin yung kanilang testimonya, ano ba talaga kondisyon ng presidente. So it will be known to everyone. It is our right. It is our right. And the court will recognize that right because we put the court there para siguraduhin na yung konstitusyon ay mapatupad. Ngayon, kung aabot tayo na pati Korte Suprema, hindi nagpa-function. Office of the President, hindi nagpa-function. Legislative, hindi na nagpa-function. Sindikato na lato. Ayun, Revolusyon mga ang kababayan. bagsak natin. Sindikato na daw. Revolusyon daw ang bagsak natin. Hala ka. Grabe itong pahayag ni Captain Dado. Gusto ba natin na revolusyon? Ayaw natin na revolusyon. Kaya meron pa tayong paniniwala kahit papano sa batas. Naniniwala pa tayo, mga ina nyo. Naniniwala pa Ayun, kami, mga napamura pa. Pilipino, na meron pang tatakbuhan. Korte Suprema. Ngayon, kung kunyaring, pati yung Korte Suprema, harangin ninyo at hindi nyo binabaliwala lang, wala. Merong impeachment, babaliwalain yung impeachment, binababo yung proseso. Tapos yung para yung politika na kalaban nila, Inday Sara, papatayin sa impeachment, sa kalaban nila sa politika. Ginagamit yung institusyon, yung proseso natin, yung mismong konstitusyon natin, para tigpusin ang kalaban sa politika. Hindi tama eh. Pero pagka tayo ang nag-i-invoke ng konstitusyon, kalaban ka ng gobyerno. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Puta na, ano ba talaga gusto nyo? Mag-rebellion kami. Gusto nyo mag-rebellion kami. Ang dali naman lumabas sa kalsada eh. Mag-armas kami, mag-armasan kami. Naku. Mag-armas na kami. Gusto nyo? Lalabas Madali na naman ng yan ano. eh. Naglabas Anong gagawin na niyo ng sa 1 milyong kutsilyo. Pilipino, 2 milyong Pero, Pilipino na lumabas, nagalit na armado si lahat? Captain Dado. Kaya nyo? Kaya nga kung pwede, ayusin natin to ng maayos. Ayusin natin na mag-writ of mandamus na lang. Yung mga lawyer, mga magaling na lawyer, mag-writ of mandamus kayo. Alamin natin yung totoong kondisyon ng presidente. Ayoko nung maniwala sa nakikita sa media sa SOCMED, etc. May nagkiklaim, okay yung presidente, may nagkiklaim. Hindi yan ang presidente, fake news yan, etc. Sino ngayon ang fake? Kaya nandyan na sa Supreme Court, Korte Suprema, pwede ba? Isa lang mag-file. Inaano ko, ako mag-file. Hindi ko kaya Hindi ko naman ako lawyer meron ba sa SABF na lawyer? Meron. Pero malayo yung mga taga Manila dapat ang pag-file niyan sa Manila. So, kung pwede ba kayong mga nanonood ng mga lawyer, pag-usapan ninyo para yung writ of mandamus. Gusto kong malaman natin kung ano talaga yung state ng health ng presidente. Because kung malaman natin sa mga totoong doktor, under oath, pagka nag-lie sila, de perjury. Pwede magkaalaman, may bayaran ba doktor dyan? Alaman natin, lilitaw at lilitaw. Eventually, lilitaw lahat ng sindikato na yan Akala ninyo, pinadadama lang kayo, totoo lang. Gusto lang namin malaman kung sino dyan ang matitira. Kung sino dyan ang mapagkakatiwalaan. Ngayon, kunyari may proseso tayo, sige, we are trying to use all available all the legal means available for the Filipino people. Now, if you will render all the legal means na ineffective, wala na. Wala pupunta ng tao kundi magrevolusyon. So, nasa inyo yun choice nyo yun Mga kababayan, yung choice nyo yun Now, yung iba sa inyo, gustong-gusto na magrevolusyon. May sakit pa ako. May sakit pa ako. Ang ano ko,
Nakakaano simple lang, gusto ko malaman kung ang presidente ay nasa tamang kondisyon o hindi. Sorry do sa mga comment na nauna na nawala bigla wala, na-cut off, bigla nag-off yung ano ko, channel. Galing, no? Galing nila. Kami natutumbo kung tama binapatay nila So, yun yung ano ko. It's a national security issue. National security concern. If a president is not functioning the way he should function, that's question enough. But if the president's health is in question and someone is running the show, that is a problem. When, in fact, at all times we know we should be aware of his condition so that at the back of our heads when we wake up and we go forth sa excuse me, sa mga ginagawa natin, alam natin that the country is being run. Ibang issue yung nagnanakaw siya o bangag siya, ibang issue yun. Pero yung ano diyan ngayon is yung napabalita na na-admit sa hospital, etc. etc. We want to know what's the real score. Ano ba talaga sakit niya? Buhay pa ba siya? Naghihingalo ba siya? Nakatubo ba siya? Nakita nyo sa MOA. Dinischarge lang ba siya? Yung haka-haka. Dinischarge lang ba siya? Meron siyang bag. No? Colostomy bag na nakaumbok. Yun ang haka-haka. Or may nakita ba silang kamuka ng presidente? Double. Mas delikado yun. Excuse me. Mas delikado yun. Haka-haka. Why? Because there's question already sa kredibilidad ng presidente. Negative rating nga So yung mga sinasabi niya na sinasabi ni Auntie Claire sa Malacanang and all that, laging question. And we want to hear the Supreme Court. Because we still trust the Supreme Court. Supreme Court do not fail us. So, if somebody files a writ of mandamus na urging, pleading the Supreme Court, praying for the Supreme Court to inquire so that the people may know, because this is a national security matter. We want to know the real condition of the president's health. What if, kunyari, presidente, terminal na yung kaso? Then at least alam natin. Then alam ng buong Pilipinas. Then, meron namang konstitusyon to follow. What if the president is dead already? Then, all the more we should know. Sino yung nakikita natin? Artista. Ano si Willie Neff? O talaga di pwede. Di pwede. So, it's not a question whether Supreme Court, it's not a question kung kunyaring may yung presumption of regularity. Hindi This is about the future of this country. Whether we will go about people power or a revolution or secession of Mindanao, it will depend on the Supreme Court to act on a writ of mandamus. It has not been yet filed. And we are urging any decent lawyer, mag-file kayo ng writ of mandamus. Alam nyo how to go about it. Pag-usapan ninyo, hello, pag-usapan ninyo, tapos nun, you file it immediately so that we will know. Papakitaan tayo, nandyan siya, pero yung pala, gusto natin malaman, will he survive 3 more years? Will he survive 2 more months, 1 month, 3 months, 6 months? Because if there is a question dun sa kanyang kondisyon, we have to effect a change in leadership. It has to be the Vice President. And no one should bar the Vice President from taking oath as the acting President. No one. Not even the impeachment. Because the impeachment of the Vice President is just an allegation. Until proven by the impeachment, kaya nyo minabalali, no?
kasi kina-confirm ninyo na may something's wrong with the president. Oh, kaya nyo minamadali. Kaya nyo gustong ma-impeach si Inday para racist bomba. Guilty, Inday Sara. O, hindi na siya pwede. And then, tsaka nyo ilalabas na tagilid ng presidente. Hindi pwede si Inday. Tagilid ng presidente. Pasok si Commandant! Sino? Sino ba? Loren Legarreta nag-fail eh. O, di si Soto pa rin. Di ba? So, whoever is the Senate President na i-align nila dyan, na nakatutok, yun yung, baka yun yung game plan nila. So, paano na tayo ngayon? Wala. Ang tingin ko dyan, bagsak talaga tayo, revolution eh. Kasi ang daming moving parts. Tapos dito sa administration, they're united. Dito sa opposition, they're divided. Divide and conquer eh. So, lalo silang nakaka-gain ng ground up to a point na doon pa lang mag-unite bigla yung opposition, and then biglang magagabol up ito kasi ang dami. Na sabi sa inyo, all it takes dito sa kabila is somebody to stand up. And as of now, as of yet, nobody wants to stand up. Yun ang tanong ko eh, mga kausap, sa tingin nyo ba sino ang pwedeng tumayo? Who, me? Ganun, mga tao. Sino? Walang pwedeng tumayo. Eh si Madam President, si Inday Sara, hindi pa tatayo eh. Walang mangyari pagka hindi pa tatayo si Inday Sara. Eh bakit papatayo si Inday Sara? Yun na hinihintay ng administrasyon. Hindi eh. Pero kaya nga chicken egg thing eh. Masalimuot masyado. Pero sa tingin ko, isang salita lang ni Inday Sara. Tapos to eh. Isang salita lang. Pero, mga kababayan, hindi ganun lang kadali yung kay Inday Sara eh. Merong other considerations eh. The father is in Netherlands. You have superpowers na at the back, nasa background, ready to pounce. Kaya dapat ang kilos ng Inday Sara maingat. That's why nasa taong bayan. Nasa taong bayan. If this country will move forward, nasa taong bayan. If this country will fall, nasa taong bayan. Maraming nagsasabi, even ako mismo, Madam President, tumayo ka na kasi. may mga ganon. Pero, come to think of it hindi mo pwedeng basta-basta patayuin ang Inday Sara. Although mali you're thinking, kunyari 2028, there will be no 2028 because this administration will make sure na you get it sa 2026. Guilty impeachment. If you escape 2026 impeachment, there will be the 2027 impeachment. If you get away with the 2027 impeachment, you are a martyr by liquidating you before 2028. So, yun yung game plan ng administration. Sana nababasa nyo ng ganun. So, ngayon, ang inisip lang nila, natapos na sila 24, 25, nandiyan ka pa rin. 2026, tignan natin yan. Unti-unti sila get the budget signed. Kaya nga ako may duda sa Supreme Court. Up to now, 2026, Feb na, papatapos yung Feb, matatapos yan. Ano yung sagot nila sa 2025 budget? Bakit hanggang ngayon wala pang desisyon? So, kaya ako nagdududa rin sa Supreme Court. Now, let's see kung may mag-file. Yung mga kaso nga nun, yung kay Duterte, di ba, na nag-ano sila, na sana sinagot ng Supreme Court, yun, tatangayin si Duterte sa ICC, no? Wala
Parang natulugan eh. Then, ayun, natangay siya. Kaya nga, ano ang... gusto ko rin sabihin na itong administration na to, they have a tendency na pagka nagamit ka na, Browner, makinig ka, General Browner, pagka nagamit ka na, pipitikin ka na eh. Yun yung nangyari doon kay Torre. Nagamit na siya, pinitik na lang siya, tanggal siya. Oh. The shortest stint of Chief PNP. Nakuha niya, Chief PNP, yes. Reward yun eh. KOJC, tapos ng Digong, tapos nun, Chief PNP. Ilan days? 47 days? O ilang buwan lang ba siya? O, tanggal siya. O, 87 days ba? Almost 3 months. Wala na. Pinitik na. And then, Bersamin. Si Ko muna, di ba? Si Ko. Nagamit na. Tapos nun. Tapos even speaker, Romualdez, di ba? Speaker, pero, pisan. Pahinga ka muna. Tapos itong si Bersamin, saka si Amena, Pangandaman. Pitik-pitik, di ba? Pagka nagamit ka na. Kaya General Browner, malapit ka na rin eh. Anyway, you'll be retired by March, I think so, di ba? Pagka na-retire ka, you will end your career not as a model officer, no. Ikot ang gulong and then you will be hunted down. You will be hunted down. Sandamakal na kaso ang kakarapin mo. Whereas you go out na okay ka, pero yung ikaw ay tatanghalin na traitor ng ng bagong administrasyon. If ever dumating yon. Remember, kung sila hindi mag-succeed kay Inday Sara, buhay si Inday Sara by 2028, hindi siya na-impeach, hindi siya napatay, takbo siya 2028, overwhelming votes, di kayang dayain yon ng COMELEC, hindi kayang dayain yon. Because mababantayan niya ng gusto. So, pagka yan naging presidente, hahabulin lahat ng nag-enable sa administrasyon nato na corrupt. So, ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Captain Dado, no? Patungkol dito sa nangyayari sa Pilipinas. Talagang galit na galit siya, no? Mukhang daw nagiging sindikato na daw itong nangyayari sa gobyerno. Ika nga niya na pati daw yung baka daw magkaroon na ng revolusyon kung patuloy daw ito na mangyari ayon kay Captain Dado. So mag-comment kayo mga kababayan ano masasabi nyo dito, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.